Ang kapangyarihan ni Limas na kayang wakasan, hindi lang ang buhay ng kalaban maging ang sarili niyang buhay. Dahil sa pagkakataong ito ay dito marirealize ng lahat kung gaano nga ba kalakas ang tunay na kapangyarihan ng isang Heavy Knight na kahit si Limas ay malalagay sa panganib ang buhay kapag hindi niya ito magagamit ng maayos na may tamang strategy. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Matapos ang matinding damage na tinamo ni Ilimas mula sa skill ni Malice na Cold as Steel Cutter, muling bumalik ang matinding kumpiyansa ni Malice na paglalaruan lang niya ang ating bida. Habang si Rosh naman ay nanginginig ang buong katawan sa sobrang pag-aalala dahil sa tingin niya isang napakalupit na one-sided cruel ang labang nito. Napatitig lang ang ating bida habang nakataas ang kanyang Demon's Rage Shield at nakafocus pa rin ang kanyang isipan sa laban kahit dumudugo na ang bibig niya. Samantala si Malice ay muli na naman niyang pinagtatawanan si Limas dahil sumobra daw ang pagtuon nito sa depensa. Baka hindi niya na maitagos ang atake niya. Subalit ang mga salitang yon, isang pangungutya lamang sa ginagawang depensa ni Limas sa kanya. Dahil bigla nga ditong bumigay ang ating bida mga luzet. Lumuhod na nga dito si Limas na parang hindi na kinaya ng katawan niya para panatilihin ng sarili na makatayo ng ganun katagal habang may iniindang pinsala. Pinilit ni Ilimas na hindi tuluyang matumba at muling itayo ang sarili kahit nanginginig ang buong katawan niya. Habang si Malice naman ay patuloy ang kanyang pangungutya dahil kung hindi lang daw sana mahina itong si Ilimas, hindi na sana unti-unting lumalala mga pinsala nito sa katawan. At mukhang sa tingin niya hanggang dito na lamang at tatapusin niya na kagad ang labang ito. Walang emosyong napatitig ang ama ni Ilimas sa kanya na para bang isang amang nasatisfy dahil pinagbayaran ng kanyang anak ang panglalapastangan nito sa kanya. Habang si Rosh naman ay napasigaw kay Ilimas na itigil na ang labang ito dahil umabot na ito sa limitasyon. Muling napasukan ng dugo ang ating bida at napasabing, Malice, mayroon lamang siyang tatlong objective sa laban nilang ito. Una, inaalam niya muna kung gaano nga ba kalakas ang Cold as Steel Cutter na ginagamit nito. Pangalawa, tinutuklas niya ang tiyak na kahinaan ng depensa nito. At ang pangatlo, sinasadya niya talaga magpatake dahil gusto niyang pabawasan nito o pababain ang kanyang health points sa mas mababa pa sa 40%. Kung saan muli nga ditong tumayo ang ating bida mga lods kahit nahihirapan at makikita natin ang kanyang HP na nasa 38 na lamang out of 100 habang yung mana niya ay hindi pa nababawasan. Kaya si Malice ay napahana lamang na napasabing, at sino naman ang maniniwala sa mga sinasabi mo ha? Kala mo siguro uurong ako dahil nananakot ka? Seryosong sinabi ng ating bida na isinasaalang-alang niya ng lahat. Ang kakayahan ng Magic Blade ni Malice na Water Crow, ang sinasabi nitong kakatapos lang nitong mag Life Force Transfer kaya umabot ito sa level 45 at maging ang kasalukuyan nitong level, lahat ng yun isinama niya na sa calculation niya. Kaya si Malice ay walang ibang nagawa kundi tumigil sa pangungutya at seryosong napatitig kay Ilimas. Napaisip ang ating bida na sa wakas maaari niya nang ilaan ng kanyang mga skill points sa Fangos Smoldering Insanity. Naalala ni Ilimas ang lahat ng ginawa ni Rosh para sa kanya. Mangyari lang ang lahat ng ito. At sa wakas, napasakamay niya na ang skill book na kinakailangan niya upang lumakas. At makikita nga natin dito mga lods ang moves ni Ilimas na parang kumilos siya upang gamitin ng skill points at nang ma-level up ang kanyang skill 3 na Fang of Smoldering Insanity. Naalala ni Ilimas ang sinabi ni Rosh sa kanya na ayaw siya nitong iiwan dahil nag-aalala ito para sa kanya dahil nakita siya nitong galit ang kanyang mukha. Kung kaya't sinabi ni Ilimas sa kanyang sarili na binigyan siya ng lakas ng loob ni Rosh, hinikayat siyang panatilihing matalas ang kanyang isip habang nakikipaglaban. Alam niyang takot si Rosh sa kanyang ama dahil isa itong counts. Kaya wala itong lakas ng loob na magsalita sa sarili nitong nararamdaman. Kaya naman, yan
mismo ang dahilan kung bakit, kung saan makikita nga natin dito mga lods ang pag-level up ng Fang of Smoldering Insanity at umabot na ito sa level 5 at na-unlock na ng ating bida ang bagong skill, isang special skill na tinatawag na Dragon Rage Death Gaze. At napasabing sa labang ito, kami ang mananalo. Bagay na ikinagulat nga dito ni Roche dahil sa kabila ng kanyang matinding pag-aalala para kay Ilimas dahil sa tingin niya umabot na sa limitasyon si Ilimas at mukhang sa pagkakataong ito ay dito pa ata magsisimula si Ilimas na mag-init at ipakita ang tunay na laban. Napagising na lamang itong si Males habang kaharap si Ilimas at inis na napasabing tama na yung daldal Ilimas. Alam kong ilang sandali lang, tapos na ang labang ito. At dito ipinaliwanag na ang Dragon Rage Death Gaze pala mga lods ay pwede lamang gamitin o ma-activate kung ang iyong HP ay bumaba sa 20% or below. Subalit isang maling galaw mo lang ay pwede mo nang ikamatay kagad bago mo pa man ma-activate ang skill na ito kung ang tanging layunin ng isang user ay mapagana ang skill na ito sa pakikipaglaban. However, may isang skill ang isang Heavy Knight class na kayang punan ng kahinaang yon at gawing posible ang stratehiyang ito. Kung saan bigla na nga ditong itinaas ng ating bida mga lods ang kanyang espada at ginamit ang kanyang skill na tinatawag na Life Shield at mas bumaba pa ang kanyang HP sa 18 health points. At dito ipinaliwanag na ang Life Shield ay isang common skill na kailangan mong isakripisyo ang 20% ng iyong health points upang i-activate ang skill na ito. At ang isinakripisyong HP ay magiging isang shield barrier na may durability na katumbas ng halagang HP na isinakripisyo mo. So what's the sense mga lods? Ang tactical advantage dito ni Ilimas, kahit maliit lang ang health points niya, ngunit may shield barrier naman siyang kayang ma-immune sa crowd control, mga stuns, at nakaka-survive sa massive one-hit attack like Cold as Steel Cutter ni Males at iba pang buff. Mas better na yun kaysa panatilihin mo yung 20% na HP mo. At saka kailangan din yun ni Ilimas para hindi siya mamatay kapag ginamit niya ang Dragon Rage Death Gaze. Inis na napawika ang ama ni Ilimas na hindi daw niya maiintindihan kung bakit pinili nitong gamitin ang Life Shield sa ganitong sitwasyon. At mukhang sa pinapakita nitong desisyon na uubusan na ito ng bala, kaya sa tingin niya mas mabuting sumuko na lamang ito. Subalit habang nag-uumapaw ang Life Shield barrier sa katawan ng ating bida ay napasabi na lamang siyang tatapusin na natin to. Ngayon din, Males. At dito'y bigla na lamang nag-electrify ang kamay ni Ilimas mga lods na kahit ang kanyang mga mata ay nagpalabas ng bultahe sa lakas ng kapangyarihang ina-activate niya habang si Males naman ay ang dilat ng mga mata na hindi mapigilan ng sarili na manginig at pagpawisan dahil bigla na lamang nag-electrify ang buong paligid na makikita ang napakalakas na kapangyarihang lumalabas sa katawan ni Ilimas mga lods habang ina-activate niya ang kanyang special skill, Dragon Rage Death Gaze, at napasabing hayaan mo akong ipakita ko sa'yo ang tunay na kapangyarihan ng isang Heavy Knight, Males. At dito lang nagtatapos mga lods. Upload tayo mamaya mga lods. Sana abangan nyo. Dahil parang sa tingin ko ito na yung last chapter sa arc na to. At ang arc na to ay parang matatawag nating family confrontation arc. At parang dito na rin magtatapos ang episode 13 sa animated series. Since mayroon itong 26 episodes sa first season, kaya mukhang mahaba-habang kwentuhan pang i-cover up ng anime. Which is good para makita pa natin sina Ilimas at Roche na lumalaban sa iba't ibang lugar. Dahil parang may halin tulad nga natin ito sa Ragnarok Online na may iba't ibang lugar na kada lugar ay may nababagay na classes. Ay huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!